Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi raw uurungan ng PNP ang kontrademandang isasampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Malinaw raw sa video kung sino ang totoong nagkamali. Ang promosyong yan noong Sabado sa paglipat sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, humantong sa dimandahan. Si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na itinulak at itinaboy sa video, nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang tauhan ng OVP. Ang resback dyan ng bise, kontrademanda laban sa mga pulis. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi direct assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pa i-relieve ng AFP. Para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hindi naman daw uurungan ng Philippine National Police ang reklamong isasampa ni VP Sara, lalo't malinaw naman daw kung sino ang mali. In relation po doon sa incident involving VP Sara. Sa ngayon, we have already filed the case of disobedience and direct assault. Disobedience doon sa taga-House of Representatives, ang complainant natin, dahil pinipigilan nila si VP Sara and the BPSG to take from their custody as a CLICA. Dahil ang custody naman talaga ay nasa SAA as assisted by the PNP doon sa veterans from the House of Representatives para siya ay ma-check up dahil nga supposedly na siya ay sinerba nung transfer order ay hinimatay siya and she's very weak and may sakit. So dinala sa veterans but under the custody of the SAA. So ngayon, inagaw, despite the protestations, yun ang naging ground para mag-file ng disobedience. And then, in that process, kitang-kita naman sa mga video na sila mismo ang may gawa na yung pabida-bidang pulis tinulak na security ni VP Sara. Yun. Specifically, that video, nagawa rin naman nila. So, ang pagtulak na yun, that is direct assault. That is preventing and body contact yun sa isang pulis na nagtatrabaho lamang. So, that cannot be forgiven. We cannot let it pass. So, final natin kahapon. Dagdag pa ng PNP, kung tutuusin nga raw, marami pa silang nakikitang posibleng isampang reklamo laban sa kampo ng bise. Pero hahayaan na nila ito sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sir, bakit kahapon nag-respond si VP Sara sa Zamboanga, sabi na yung officer at sinabi niya na sasampahan niya rin ang kaso ang pulis ng disobedience, robbery at kidnapping. Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-aggrieve sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saang forum man nila dalhin ang kasong ito. Aside from those cases filed yesterday, may mga iba pang kaso actually, but we defer to the wisdom of the DOJ and the NBI, considering that many of these are very intricate questions of law. Okay. Sir, kung clear yung chika, meron pa po ba from the BPSG na... May John Does and Jane Does. It's essentially the et als. We asked from the AFP the names of the personnel on duty at the time. And I have already received it at idadagdag na lang namin through a supplemental affidavit para may include sila sa kaso na kasampala. Wala pa, kararating pa lang ng papel, i-examinin muna namin at i-identify namin ang mga tao ito. Okay. Kay Ma'am Jean po, ma'am, sabi mo yung sana nakakaya daw na meron red accident. Malaki na po yung well, sinabi na natin ito sa mga nating sagot ng the part of the
we differ dun sa Presidential Security Command na siya ang in charge sa security and safety ng Presidente and Vice President. Dahil yung BP-SPG is under the Presidential Security Command. So we presume and assume na kung meron talagang credible threat against the life of Vice President, ay this should have been communicated doon sa PSC para ang PSC naman ay gumawa ng aksyon including seeking assistance from the PNP. Ang PNP naman ay open na imbestigahan itong mga threats na ito. Hindi natin sinasabi na hindi natin ito pakikialaman, but we have to defer sa PSC dahil sila nga ang may jurisdiction with respect sa security ng President and Vice President. If there will come a time, the PSC will seek assistance from the police in terms of validating this alleged threat against the Vice President, then we will respond accordingly. Ma'am, earlier, sabi niyo ni-recall yung 30 plus na tauhan na detail doon na police sa BP-SPG. Ngayon ba, ma'am, yung 25, tinanggap nila? Well, I don't have any information kung tinanggap po ito, but the other day, we turn over po yung 25 na ni-request po ng AFP to replace po yung possible i-recall po ng mga sundalo po na na-involve po sa incident last Saturday. So, we will have to wait kung i-accept ba nila itong 25 or it will be the same with respect dun sa 31 before na iniwan natin last July na underutilized. But just the same, we are just responding to the request made by the Armed Forces of the Philippines po. Paano dinitay ng mga security escort? Ito ba ay pinipili yung babantayan o hindi sila nakakapili at bahala na yung pamunuan nangyari ng PSPG na mag-designate kung sino yung kapag may request po for PSPs po or police protective security personnel po ay hindi po sila po pwedeng mamili po. Ang PSPG po ang nagbibigay po, but since this involves po the President and Vice President, this will undergo a strict vetting process po to make sure na lahat po ng i-deploy with respect sa security detail po ng Presidente and Vice President has to pass through the strict vetting of the Presidential Security Command po. Kung babantayan, wala silang hand para mamili na itong gusto ko, itong may listahan ko yan. As a matter of policy, ma'am, ay ang PSPG po ang magde-determine kung sino po ang i-deploy po as PSP po. Ma'am, yung transfer ng Davao Police 60 plus from Davao palabas. Ano explanation ng crime? Sir, linawin po natin ito dahil sinasabi na ito ay dahil sa nangyayaring political bickerings ngayon. Wala pong kinalaman ito sa politika. Good thing na nandito si General Torre because yung more than 60 plus na na-reassign ay dumaan po ito sa proseso. In fact, yung kanilang request for reassignment is during the time pa ni General Torre when he was still the regional director po ng PO11 because some of them, particularly the police commission officer who served as station commanders, chief of police, and some investigator na na-involved doon sa na-discover ni General Torre upon his assumption na nagme-maintain po ng double blatter sa mga station. So may mga kinakahanga po itong mga kaso and normally kapag ang isang pulis po ay undergoing investigation, ang immediate relief po, ang immediate administrative action po diyan is i-relieve sila sa kanilang current assignment so as not to influence the ongoing investigation. So dumaan po ito sa proseso. It so happen na ngayon lang po na-implement. So wag natin bigyan sana ito ng kulay po. Na-assign po sila, sir, sa Police Regional Office 2 sa Cordillera Administrative Region and Mimaropa po o 4B po. So na-distribute po sila. Ay, ang pinakamataas na rank po is major po, katulad ng sinabi ko po, ito po yung mga station commanders po na nirelieve po natin as a result po nung naging investigation po sometime in August po. So to be exact po, 32 police commission officer and 33 non-commission officer. 24 po doon ay napunta po sa Police Regional Office 4B, 21 po sa Cordillera Administrative Region, 8 po sa Police Regional Office 2, at 12 po sa Police Regional Office 5 po. Ma'am, sir, yung region na maintain double blatter, bakit po, ano nga sa double blatter?
Can we have an explanation? Una, bawal yun. No. Okay lang naman na for recording purposes, meron silang redundancy. The problem is, na-find out natin na ang isang blatter, yun lang ang nire-report, kaya lumalabas na ganito lang karami ang certain crimes. Tapos, sa official blatter, yun lang talagang hindi maitago. So, yun ang rason na nag-i-skew ang data. Like, for example, yung una kong nakita, yung first na nireport sa akin, in 1 month, 3 months ba yun? 6 months data. Basta ang bottom line, sa data na yun, there are 21 deaths, 21 killings, murders, and homicides combined. Tapos, as compared to 3 physical injuries, yung suntukan. So, paano mo interpret yun? Kung ikaw ang mag-interpret. 21 ang namatay on a certain period, and at the same period, 3 lang ang reported na nagsuntukan na buhay. So, palagi, may patay. Once a week. Yun eh. 2 months period yun eh. So it's really something na hindi ma-explain ng maayos. 2 or 3 month period yun. So, yun ang naging rason, ang nakita natin, the reason is that, yung mga murders kasi, and homicides, pag may patay kasi, hindi po pwedeng itago yan. So, dito sa official blatter talaga makikita dahil kailangan yan sa, most of the time, kailangan ng spot report or police report sa pag-issue ng death certificate. As compared sa mga physical injuries, na suntukan, pwedeng pagkatapos ng buhay naman pareho yan, hindi, doon lang kayo sa barangay. Hindi, doon na lang kayo sa second blatter. O ilalagay sa second blatter. Hindi nangyari ang event na yun. So, walang nangyayari ngayong lumalabas na walang nangyayari suntukan. So, sabihin, pinapakonti nyo rin kasi. Yes, exactly. Yun talaga ang nangyari. Pinapakonti ang mga estudyante, ang mga insidente. So, what happens if we use skewed statistics? Ang mangyayari, ang ating programa ay hindi maging responsive sa aktual na nangyayari sa ground. Palalabasin natin na ito ay peaceful, pero ang totoo naman pala ay may mga dapat trabahuin pa. So, talaga kailangan disiplina yung ganung klaseng pulis. Ang solusyon niya is tabletop exercises. Hindi aktual na solusyon na talagang nag-i-intervene doon sa aktual na problema. Dismissal from the service because that is lying. That is already false reporting. That is perjury. Perjury. That can be kung i-admin talaga natin ang mga tao na yan, they can be dismissed from the service. So sa ngayon, ang ginawa natin is transfer muna to preclude them from influencing the investigation that's being undertaken. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.